Sa ating example, si Abraham. Si Abraham naglakbay, sabi ng Diyos, umalis ka dyan. Sabi niya, Lord, saan ako pupunta? Basta sumunod ka. I will take you to a city whose builder and maker is God. Mahirap hanapin yun. Can you say amen? Ang ibig sabihin, sometimes you need to take the step of faith. Everybody say amen. Amen. Parang walang direksyon, parang wala kang patutunguhan. Pero pagkasama mo ang Diyos, amen, may tagumpay, mga kapatid. Woo! Praise the Lord. Alright. Ano ba? Their stories shout encouragement. Ayan. Pag binabasa niyo ba ang buhay ni Abraham, na-encourage kayo? Pag binabasa niyo ba ang buhay ni David, na-encourage kayo? Why? Because our God is a promise keeper. Naniniwala ba kayo na ang Diyos pag nangako, tinutupad niya? Yeah, it's proven, mga kapatid. Through what? Tingnan nyo, God kept His promises to us in the fire, in the flood, in exile, even in death. Itong mga taong ito, iningatan ng Diyos, mga kapatid ko. Pinrotektahan ng Panginoon. Although yung iba sa kanila, namatay. Talaga namang lahat tayo mamamatay. Pero hindi ba magandang mamatay na alam mong na kay Kristo ka? Everybody say amen. Hindi ba? For me to live is Christ, and to die is gain. Ganun yan sa ating mga mahal sa buhay. Kung yung mahal mo sa buhay ay naglingkod sa Panginoon, yes, we will miss them. But you know, one day magkikita kayo, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. And finally, ito sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Yung iba pa, advice. Ganito gawin mo. May problema ba kayo? Ang asawa mo? Diba? Ano itong gawin mo, sis? Maghanap ka na ng afam. Tignan mo yan, anong klaseng advice yan? Hello? Nag-away lang ng konti yung mag-asawa, afam kagad ang kasagutan mo. Yun, di ba? Ngayon, pag tinanong mo, yung nag-a-advise, paano? Hindi lang single, dami ring afap. Diba? Wala sa ayos ang buhay. Pero ito, tingnan nyo. These witnesses who are surrounding us in your journey as you run the race of life, they have completed the journey. Everybody say amen. Nakapagtapos sila. Sabi mo, nakapagtapos ka na ba? Hello? Hindi ba? Lahat tayo, kung aamin kayo, may mga pangarap tayo na hindi natupad. Hindi natapos. Nakailang plano ka na? Tatayo ko talaga yung bahay ko. Di ba? Praise the Lord. Di ba? Yung iba sa inyo, poste pa lang hanggang ngayon. Nakarating ako sa bahay nila, Brother Chris, pwede na, di ba? Titirahan na. Kaya lang, may mga college pa to. Kaya, konting ano pa. Sabi nila, konting kembot pa. Can you say amen? Amen. Matatapos din yan. Sabi mo sa katabi mo, matatapos din yan. Gayahin mo itong mga witnesses na ito. Tatapusin mo ang sinimulan mo. Can you say, praise the Lord? Because God can finish what He started in your life. Tatapusin ng Diyos ang kanyang ginawa sa iyong buhay. Kagaya ni Pablo, itong mga tao ito, sinabi nila, I have kept the faith. Yung pananampalataya ko, pinanghawakan ko, parang ito, mga kapatid. Yung pananampalataya ko. Maraming pagsubok, may mga temptation. Akin na yan! Kukunin ko yung pananampalataya mo! Isuko mo na yan! Iniwan ka na ng Diyos! Walang kwenta yung pinaglilingkuran mo! But no, I know whom I have believed in! What He started, He will finish.
Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, salamat to Lord. Alright. Ito na. Oh, yung iba sa inyo, alam ko na iniisip nyo kagad eh. It's time to break free. Alatang mga backslide at mga ito. Pag Christian ka, ang song na isip mo dapat, freedom. No more shackles, no more pain. No more pain, ma-change pala. Or whatever. Kapatid. Kaya minsan, mali-mali mga lyrics ko eh. Di ba? Pero sa totoo lang, maging honest ako sa inyo. Nung sinulat ko to, ang nasa isip ko, I want to break free. Hindi mo maiwasan kasi nung young people ka, di ba? Sikat na sikat sa Pilipinas yung song na yan. Oh, ay lang naman, pag-pretend tayo na kunwari, napaka-spiritual mo. Oh, pero ngayon, ang awit na natin, hindi na I want to break free, hindi na freedom. Oh, palapakan nga natin ang ating Panginoon. Ano ang advice natin ng writer? Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Merong babala sa atin, mga kapatid. May warning sa ating mga buhay. Na ano? Iwaksi mo na. Tanggalin mo na yung mga pabigat. Ha? Yung cellphone mo. Ayan, tatakbo ka, yung cellphone mo, dagdag sa bigat pa yan. Di ba? O, kaya iwan mo na yan. Ha? Ano ba yan? iPhone? Ano na ba ngayon? 17? O, ano? 17 Pro Max. Pro Max? Iwan mo na yan. Yung ito. Ha? Ito, pabigat to. Ha? Ito, tatakbo ka. Ha? Saan nakakita na tumatakbo sa marathon na naka-suit? Hello? Di ba? Oh, hadlang pa yan eh. Ito, hadlang pa ito. Tumatakbo ka yung hangin eh. Oh, ayan, kasi mainit na eh. Iwisa na. Ay, yung microphone ko na wala. Ganun talaga yan. Nawala yung connection ng microphone. Bumalik na, mga kapatid. Kaya talaga, we want to break free talaga, mga kapatid. Oh, grabe yung intensity, no? Grabe, mga kapatid. Kung nakikita ko yung picture na yun, kailangan natin yan. Kasi dapat tumatakbo ka sana, dapat nakalayo ka na sana sa journey mo sa Panginoon, sa discipleship mo, nakalayo ka na sana. Hindi. Nagpatali ka sa kung ano-anong mga bagay, mga kapatid. Amen. Hello? Amen. Yan mo yung katabi mo, nakatali yan. Huwag mo pagbintangan. Kung ano, nakababintang ka rin talaga. Nag-accuse ka agad, tanggalin mo na yung tali na yan. Mag-ingat ka, minsan yung nag-accuse, yun yung nakatali. Gusto niyo kwento? May pamilya, mga kapatid, may alaga silang aso. Si Bantay. Aba, isang gabi natutulog sila. Tahol si Bantay. Nainis na yung tatay. Tumayo siya. Kumuha yung tsinelas. Hahampasin nata yung si Bantay. Pagtingin niya, mga kapatid, naku, umuusok na yung bahay nila. May sunog pala. Ala, kinuha niya lahat. Halika kayo, labas tayo. Tantri! Sa awa ng Diyos, naligtas. Nung pinilang na lahat, andyan lahat, si Bunso, si Panganay, si Gitna, mga kapatid. Na-realize sila, wala si Bantay. Nakakadena kasi, mga kapatid. Kaya sasabi ni San Pablo, mag-ingat kayo. Na mamaya, ikaw kahul ka ng kahul, ikaw pala nakahul ng kahul, nakatali ka pa pala. Hello? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Yung sarili mo ang tingnan mo. Can you say amen? Anong sabi ni Pedro? Save yourselves from this untoward generation. Woo! Come on, let's praise the Lord. Alright. Hallelujah.
Ayan, the call to lay aside weights and sin. Discarding external burdens. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay na maganda. Hello? Pero, maaaring nagiging pabigat sa iyong Christian life. Maganda ba may negosyo? Oh, bakit nag-iba-iba na kayo ng Ha? Oh, pero pag nasa Hong Kong kayo, bawal yun. Di ba? Nagkahuli yan. Yan nabasa? This week lang. 20 na domestic helpers ang nahuli. Because they breach their contract. Kasi nga, you cannot. Hindi pwede nag-work ka dyan sa Chimchachoy, bebenta ka ng camera. What about camera? Di ba? Oh. So may mga bagay pala na maganda. Maganda sana may extra income ka. Hello? Pero ayun, nagiging weight siya. Nagiging pabigat siya. Can you say amen? Nagiging distraction. Sabi mga distraction. Di ba? Dapat sana, doon ka nakatingin sa finish line, yun. Ha? Para kang si Shakari something ng Amerika. Oh, hindi Shakira, iba yun, singer yun. Shakari something, Amerikano yun. Oh, grabe siya, galing oh, makatid, ang tindi. Ha? Marurot ng gano'n, iniwan. Dati ang favorite, mga Jamaicans. Pero nung dumating itong si sorry for mispronouncing the name, no? Shakira something. At tapos si Thompson. Puro blacks itong mga ito, kapatid. Pero sa USA. Grabe kung tumakbo. Talagang, shhh. Pero pag nakita mo, nanonood ba kayo ng ako mahilig ako manood ng mga ganyan, mga boxing, mga takbuhan. Nanonood ako mga kapatid. Naku, ibang klase na ngayon, no? Parang nakabikini na sila ngayon. Hindi totoo talaga. Oo. Tapos yung mga suotin ng damit, yung mga maninipis, na parang, ba tawag nun? Medyo elastic siya, di ba? Ang reason pala dyan, ni-research ko ng konti, mga kapatid, para yung wind drag. Tawag doon wind drag. Yung hangin, sa atin, parang ang hangin, wala, di ba? Pero pag tumatakbo ka, mapapansin yung sa sasakyan. The more bumibilis yung sasakyan mo, mamaya-maya, pag hindi maganda paggagawa ng sasakyan mo, umuuga na yung sasakyan mo because of the wind drag. Yan. Ay, ang ginagawa, halos sabi ko, baka dating araw, wala nang saplot yung mga tatakbo. Pero tumatawa kayo. Alam nyo ba, originally, the first marathon, the first long distance run, naked talaga sila. Sa Greece ito nangyari. Hindi ito Olympics before the Olympics sa ancient times. Wala talagang saplot. Natawa ko kahapon kay Mr. Delia. Sabi niya, maganda yan. Nagtawa ng tuloy yung mga kapatiran. Ayan. Bakit? Ang motive, mga kapatid, ay walang extra accessories at weight sa katawan mo. Ito, may susi ako. Dagdag pa sa bigat ito. Hindi ba, sino ito ng mga umuwi kayo sa Pilipinas? Yung iba, payabang-yabang. Kukunin ko yung walang bagahe. Ayun lang. Para tipid-tipid pag may time. Katitipid, magkano binayaran mo? Hindi ba mas mahal? Alam na nga, na 7 kilos lang, pabili-bili pa ng grape, pabili-bili pa ng... Hindi, may mga nakasabay ako Kuya, baka pwede sabi ko, sorry talaga. Sa panahon ngayon, ayaw ko nang tumanggap, baka mamaya, droga o ano Ha? Next time, huwag kang magdala na masyadong marami. Diba? Iwan mo na lang, kainin natin. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi mo nakikita yung mga kapatid. Ano pa? Overcommitment. Nakakita ko sa ilan sa inyo yan, mga kapatid. Ha? Alam niyo ako, minsan hindi lang umiimik. Nung nagka-business, nalilate na sa gawain. Ha?
Dati, pauna-una, no? Sa gawain, nandito talaga. Nagka-business lang. Aba. Amen. Business na. Bato-bato sa langit, ang mabuting ha.